Sa puntong ito ay kausapin natin si Attorney Irene Aguila, Professor at the Ateneo de Manila University John Gokongwei School of Management and University of Batangas College of Law. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon sa inyo at sa lahat ng mga nanonood. Yes, Attorney, ganito, pag-usapan natin yung kaninang development, no, partner, di ba, na ano natin. At sinasabi nga ni si Sara Diskaya, kahit wala pang warrant of arrest, ay kusang loob na pumunta sa National Bureau of Investigation. Ano ho ba yung pwede mangyari dito? Pwede ba siyang i-hold doon kahit wala pang warrant? Pwede ba siyang mag-seek ng sanctuary? Kung baga intayin niya, lumabas yung warrant of arrest? Sorry po, ang tuna po ng audio, hindi ko po kayo marinig. Okay. Sorry po. Sabi ko na po sa text ninyo. Okay, Pasensya na po. Sige lang po, Attorney. Attorney, ito, malinaw po ba? Naririnig niyo po ako na malinaw? Attorney? Mukhang may problema talaga. Yes, Attorney, ganito, ulitin ko po yung tanong. Si Sara Diskaya po ay nagpunta ng kusang loob sa National Bureau of Investigation kahit wala pa siyang warrant of arrest. Una, ano po ang reaction nyo dito? At ano yung pwedeng maging sunod na hakbang? Pwede ba siyang magstay na lang muna doon? Or hindi naman siya definitely pwedeng i-hold dahil wala pang arrest warrant laban sa kanya? Well, kung nais po niyang magstay doon, free naman po siya. At sabi naman po ay lalabas na, gaya ng sinabi niyo po sa balita kanina, ay lalabas naman po ang warrant anytime soon, di po ba? So, pwede naman po siya, ang maganda nga po ay nag-cooperate, hindi po tumatakas, no? At once nagkaroon na ng warrant of arrest, then saka na papasok siya dun sa sistema. As of now kasi, wala pa po yung order for her to be detained. Pero anong basa niyo po sa ginawa niyang move nito na pinina-empt niya po yung paglabas ng warrant of arrest? Hindi kaya pwede naman na kunyari, ako, partner, pumunta ako doon ngayon, tapos walang lobas na warrant, bigla sabihin ko, bukas umalis na ako. Tapos lobas yung warrant of arrest, wala, nandyan na ako kahapon eh. Dapat, inano niyo na ako. Ano yung basa niyo po sa ginawang move po ng kampo ng mga ni Sara Diskaya? Well, sa tingin ko, isa tong sign of good faith. Okay. Gusto nga nilang ipakita na sila ay nagko-cooperate. Hindi naman magiging excuse na kung sakaling lumabas ay sabihin niya na nandiyan na ako, 'di ba? Dapat din aresto na ako. Hindi naman po 'yan hindi naman masasantabi yung ilalabas na warrant, no? Tingin ko pinapakita nagko-cooperate siya, hindi siya tumatakas. So sa tingin ko magandang senyales 'yan. Hindi siya sinasabi at tila wala siyang tinatago, hindi siya natatakot na humarap at harapin ang kaso laban sa kanya. So sa tingin ko okay po na gano'n. Kasi yung ibang nagtatago, ginagamit yung kahit anong mga resources nila at makunarya even ng gobyerno para makatakas. Yun lang, thank you sa dami ng mga nawala, nagpakita kayo. Tayo pa ngayon siya papasalamat. Nagkaroon pa tayo ng ewan ko ba nangyayari ngayon, sa kanya, no? Ayun na nga, pag inisip mo kasi ang bait-bait ng mga Pilipino, kung ilang limpak-limpak na salapi. Parang naging grateful pa tayo, Oo nga dapat nga, ikulong na Itong napipintong impeachment naman to laban kay Vice President Sara Duterte. Ano naman po ang masasabi niyo dito? Well, yung impeachment complaint laban kay VP Sara, di ba sinasabi nga maaaring file ulit na yung darating na Pebrero, I think ina-expect po nila yan. So sa tingin ko, alam naman natin na ang impeachment ay isang political exercise. Iba po siya dun sa ginagawang i-imbestiga ng ombudsman. Okay. Magkaiba po sila. Kasi pag sinasabi po natin na impeachment, ang talagang tinitignan natin dito ay meron bang culpable violation of Constitution. Sa isang banda naman, kapag tinitignan natin ginagawa ng ombudsman, tinitignan natin dito ang isa ay legal at administrative process. No, maaring pareho ang tanong, ang iniikot nila, may misuse ba ng pondo, ba? Pero iba kasi ang anggulo, no? So maaring sabihin natin na ang impeachment, ang tinitingnan natin dito ay ito ay isang political constitutional remedy. Although may kaugnay rin, may implication din maaari doon sa ginagawa ng ombudsman. Pero magkaibang lente po. Maaring isang bagay tinitingnan nila pero ibang lente po ang ginagamit.
Okay, sa tingin niyo po ba mas mahirap na ngayong mag-file down ng impeachment complaint laban kay VP Sara? Sa tingin ko po, wala naman pong balakid na mas mahihirapan, no? Kung ang basehan lang ang nagka-problema nung last time, kung tignan natin yung diskusyon, mga komentaryo doon, ay yung timing, di po ba? Pero hindi naman nawala yung ebidensya. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung mga hindi sasagot na mga tanong. So, sa tingin ko, andyan pa rin naman yung mga nag-linger. It's still lingering. Questions still linger pagdating sa maaring hindi ginawa ni VP Sara o maaring ginawa niya. So sa tingin ko yung basehan ng impeachment complaint, nandyan pa. Ngayon kung sa numero naman ang tingnan natin, well, magiging test din yan sa liderato sa Kongreso kung madedeliver yung numero para pag nagsampa ulit ng impeachment complaint ay maka-file. Pero sa tingin ko kung hindi naman nagbago yung ebidensya at mukhang hindi naman nagbago yung composition ng House, ilan lang naman yung natanggal. Si Zaldico lang naman yung natanggal, I think. So sa tingin ko yung numero hindi naman po ganun magpapalit. Attorney, follow-up lang doon sa tanong kanina ni partner Nina. Yung sinasabi ko mas mahirapan kasi kung matatanda natin, naglabas ng panibagong, kumbaga may mga tinweak yung Supreme Court doon sa kanilang ginawang resolution nung just a few months ago. Tingin nyo, dahil doon marami nagsasabi, kahit si Attorney, I forgot, Ligutan, si Attorney Ligutan, aminado sila na medyo sa ginawa ng Supreme Court, parang medyo mas mahihirapan yung pagsasampa ng impeachment case, hindi lang kay VP Sara, pero sa kahit na sinong elected official. Well, sa tingin ko, may mga dinagdag kasing mga steps. Kailangan talaga bigyan ng pagkakasunod mo, hindi sapat na yung number of signatures makuha mo, hindi sapat na yun ang magpa-transmit. So sa tingin ko, pag tingnan natin, mas maraming mga steps na kailangan gawin. Hindi pwedeng i-railroad. Parang ganun tayo. Kumbaga, pag tingnan natin yung mensahe ng Korte Suprema, parang ganun yung sinasabi niya. Hindi pwedeng mag-railroad yung mga impeachment complaint. Pero sa tingin ko, masinsin naman kung gagawin at tututupan talaga at hindi naman to, at kumbaga ay, you can always manage the period. Pag sinabi mo, ito yung deadline para sumagot, then susundan yan, di ba? Kung ito yung period para ipagbotohan, susundan yung mga clear timeline. Sa tingin ko, hindi naman magiging balakid sa pagkakaroon ng isa pang impeachment complaint. Hindi ganun kadali. Pero hindi magiging balakid po yung mga sinasabi nila na kailangan may pagkakataon na sumagot, kailangan mag-peer. So, sa tingin ko po ay hindi naman magiging posible magkaroon ng impeachment complaint. Nandiyan yun ang numero ng basihan, meron lang dagdag na. Mapunta naman po tayo sa issue ng ilang mga senador, sina Senators Cheese, Joel at Villanueva at Senator Jinggoy Estrada. Yung mga kaso po, may mga naniniwala kasi na dapat ay panagutan na nila ang mga ito. Nababagalan po ba kayo sa usad ng investigasyon laban sa kanila? Naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung pagkainip ng mga tao. Silang Tara, nakita natin yung mga numero, nakita yung mga ebidensya, may mga testigong nagsalita. So, naiintindihan ko po kung galing yung pagkainip ng mga tao. Pero bilang isang abogado, naiintindihan ko rin yung kailangan kasi sobrang masinsin ka na ginagawa yung evidence gathering. Iba kasi yung evidensyang pinapakita sa TV, sa Senate investigation, Senate hearing, hindi kasi lahat yan maaaring mag-stand sa court. Kinakailangan kasi matibay yung ebidensya para hindi, pagka nandiyan yung mga defense lawyers, hindi basta mabubutasan. So ako naiintindihan no, na medyo may pace po, no? Hindi pwedeng madali ito. Pero po sa tingin ko hindi tayo papayag na walang big fish dito na. Walang mga malalaking Okay. Okay. Ako, sige, attorney, medyo po pangit na signal mo rin. Attorney, attorney, maraming salamat po sa binigay niyong oras dito sa Arangkada Balita. Mabuhay po kayo at magandang gabi po. Attorney. Oo, naghang. Yes, naghang. Attorney, maraming salamat po. Thank you po. Salamat po.